Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo ng Pag-asa. Pinangalanan itong Ompong. Muli namang naperwisyo ang mga motorista at pasahero sa biglang buhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Resulta, ano pa nga ba kundi salas-salabat na namang traffic at pagbaha. Live mula sa Makati City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, walang isang oras kanina yung ulan kaninang hapon, no? Pero ilang oras naman ng kalbaryo ang kapalit nito. Naranasan natin yan dun sa may Skyway, dun sa may Buendia exit, kung ilang 3 oras na nakanganga o hindi gumagalaw yung trapiko. Mag-alas-tres ng hapon nang bumuhos ng malakas na ulan. Sa kahabaan ng EDSA, hirap ang mga motorista sa pagkapasa daan. Halos hindi na gumagalaw ang traffic. Pagkatapos lamang ng ilang minutong pagulan, baha na agad sa ilang bahagi ng EDSA southbound sa may Aurora Underpass at sa may Shaw Boulevard Underpass. Pagkalampas ng underpass, baha rin ang ilang bahagi ng EDSA na pangunahing kalsada sa bansa. Hapon, pabalik na sana kami ng Quezon City galing Parañaque. Nag-skyway na kami para umiwas sana sa baha pero ito ang nadatna namin. Hindi gumagalaw ng mga sasakyan pagsapit ng Buendia exit ng skyway. Ang dahilan, baha. Dismayado ang mga motoristang ilang oras nang nabalam. Nung kanina po, yung sa left side po, hindi po nadadaanan. Pero ngayon po, nadadaanan na. Pero yung dito po sa kanan, medyo mataas pa po yung tubig. Disappointment kasi supposedly dapat nakapag ang tawag dyan, silip-sip na yung tubig. But then wala man, inantay lang namin na mag-subside talaga. Yung iba ang reklamo nila, kanina pa silang mga alas 3, anong oras na ngayon? Mga magsi-6:30 na. Ang problema dyan, itong kanan na to, medyo mas malalim dun sa kaliwa ang gusto sanang mangyari ng ibang mga motorista. Matanggal yung barrier, pwede ba yan? Kung pwede, tapos para makakaliwa raw sila doon. So right now, hindi gumagalaw itong exit sa may Buendia. Gano'ng kalalim yung tubig doon? Mga, ito, nandyan. Dito po. Medyo malalim pa. Oh. Ano ko yung kasi yung nawala kami ng gasolina eh. Hanggang talampakang baha naman ang naranasan sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, kaya naman usad pagong ang mga sasakyan nagpamilit sumuong dito. Bahari ng pumerisyo sa Timog Avenue. Ang ilang mga sasakyan imbes na suungin ng baha, mas piniling bumuelta na lamang. Hindi naman maiwasang madismaya ng ilang mga motorista at commuters. Lagi na po pag malakas yung ulan na tuloy-tuloy po. Siguro sa mga drainage baha na po. Yeah, it was flooded here. It's only parking. Nagmistulang lawa naman ang Maysilo Circle sa Mandaluyong City dahil na rin sa baha. Stranded tuloy ang maraming commuters. Tanging matataas sa sasakyan at mga pedicab na lamang ang kayang sumuong sa kalsada. Ang ilang mga bata naman masayang-masaya pa ang nagtatampisaw sa baha. Hindi alintana ang sakit na dala nito. Inabot naman ng abot bewang na baha ang ilang lugar sa Makati City. Kanya-kanyang estilo tuloy ang mga commuter para lamang makarating sa kanilang paroroonan. Apektado rin ng masungit na panahon ang ilang probinsya. Suspendido ang klase sa elementarya sa Isabela, bunsod ng malakas na pag-ulan, binahari ng ilang sakahan. Suspendido rin ang klase sa Zamboanga City matapos pasukin ng baha ang ilang paaralan doon. Kanselado rin ang biyahe ng mga barko papuntang Isabela, Sulu at Tawi-Tawi dahil na rin sa masamang panahon. Siyam na bahay naman na malapit sa tabing dagat ang bahagyang nasira habang isang tinangay dala ng malakas na hangin at alon sa barangay Sinunok sa Zamboanga City kaninang umaga. Wala namang naiulit na nasaktan sa nangyaring insidente. Habang malakas na hangin at ulan naman ang naranasan ng ilang lugar sa North Cotabato. Pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ompong. Huling namataan ng mata ng bagyo, 1,400 kilometers silangan ng Tuguegarao City. May lakas ng hangin itong nasa 160 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot sa 195 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa track ng Pag-asa, posibleng magtagal pa sa loob ng PAR ang bagyo hanggang Biyernes. Inaasahan kasing babagal ang kilos ito mula bukas. Dito sa Luzon, lalo na sa Northern at Central Luzon, kasama ng ibang bahagi ng Southern Luzon, maghapong magiging, magdamag na magkakaroon ng mga pagulan at maghapong magiging maulan, lalong-lalo na sa Central at Southern Luzon. Kasama itong Metro Manila. Kaya asahan na rin natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan. Umaga pa lamang yan hanggang sa gabi. Dito naman sa Visayas, Western section hanggang katamtamang pag-ulan ang dapat na paghandaan, maging IM ready sila. Sa Mindanao, yun ding western side, lalo na yung Zamboanga Peninsula,
meron na kaagad yung mga pagulan umaga pa lamang. At pagdating ng hapon, thunderstorm ang asahan mo na dito sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly yung northern section hanggang dito sa may Caraga region. Jessica, sa mga oras na ito ay nandito tayo sa may Mayapis Corner, Masmeña. No? Medyo walang problema dito. Ang nakikita nyo sa screen nyo ngayon, yung hugot natin ng camera, ay sa may bahagi yan ng Buendia. Diyan medyo masikip pa rin yung daloy ng trapiko kasi parang ngayon pa lamang nakakalusot yung mga sasakyan na nakita na nakasabay natin doon sa may Skyway exit papunta ng Buendia. At nakausap natin or nakatext natin itong si MMDA Chairman Francis Tolentino at tinanong natin kung ano bang problema doon sa nakita natin kanina. Sabi niya ay ongoing pa raw yung pag-upgrade ng drainage sa bahaging yan. Hindi pa niya sinasagot, hindi pa siya ulit nagte-text kung kailan naman matatapos yung ginagawang upgrade noong drainage doon. Jessica? Mabilis magbaha sa Buendia these days, Joseph, yung baba, yung hindi yung flyover, yung baba. Konting ulan lang dyan, ang bilis tumaas. Yung harapan ng DTI, mabilis tumaas ang tubig dyan. Ang nakapagtataka, Jessica, parang tuwing umuulan, ito naman yung nararanasan natin. Kaya lang parang, wala, ano bang solusyon dyan? Kung, di ba dapat kung halimbawa lagi-lagi nangyayari yung ganyang problema, baka naman naisipan ng solusyon. Ang sinasabi naman ito si MMDA Chairman Francis Tolentino ay may ongoing na upgrade ng drainage dyan. Pero kanina talaga, medyo yung mga tao hindi na sila masaya kasi 3 oras or more than 3 hours yung nasayang. Kasi nakatunga nga lang sila doon, wala silang magawa kasi hindi ba ang ginawa na lang nila kanina ay maghintay na humupa yung baha doon, Jessica. Since last week, ganito na, gabi-gabi, araw-araw ang buhay natin dito sa Metro Manila. Uulan sa hapon, ayan na, baha, traffic, parang wala nang nagbago at kahit alam natin yung problema, staring at us in the face, wala namang solusyon, ganito na lang. Doon nga sa pag nagbabasa ka ng feedback doon sa social media, no, ang sinasabi doon, may hashtag na we deserve better, which is true. Kasi hindi naman tayo siguro nagbabayad hindi naman tayo nagkukulang sa pagbabayad ng buwis. Mano ba namang palitan nito or suklian ng medyo maayos na serbisyo, no? For example, sabi ni Mang Tani kanina, medyo yung pag-uulan ay kailangan nating asahan kasi nga may pumasok na naman na bagyo doon sa ating Philippine Air Responsibilities. How many more times do we have to ilang beses pa tayo magtitiis sa mga ganitong klase na mga sitwasyon. At alam naman natin na yung bahaging yan ng Skyway ay mga kababayan natin dyan dumadaan if they're coming from the south. At yung mga uuwi naman na nagtatrabaho sa may Parañaque area, daanan din yan. So medyo mahalagang kalsada yan. So kung hindi sila mabibigyan ng solusyon, hanggang tiis na lang tayo ulit. Nako, at mabanggit ko lang kahit dun sa ibabaw ng mga skyway at flyover, minsan nagbabaha kasi barado na rin siguro yung drain. Akalain mo yun, yung matataas na kalsada binabaha? Medyo weird nga yan kasi hindi mo naman inaasahan na nakaangat na nga sa lupa yan pero biglang dun pa rin mismo. Pag halimbawa namang lumusot yung naipon na tubig ulan dun, sa baba ang bagsak niyan. At kahit wala ka na sigurong pamimilian, kahit nasa taas ka ng flyover or overpass, no, o kaya sa baba, puro baha na lang ang nating buhay, Jessica. Ang dapat sigurong tinatanong ngayon, Joseph, saan na lang ba ang walang baha? Kasi halos lahat na binabaha at mabilis tumaas ang baha. Yun nga yung pag halimbawa nag-uusap ng mga barkada. No? Dati naman pag medyo umuulan, hindi naman ganito kalawak yung nagiging pagbaha at hindi ganito kadalas. Kung halimbawa na may mga pag-ulan, ang naalala natin with regard to kung ano ba yung balak gawin ng gobyerno natin dito, nung nakausap natin dati si Pangulong Aquino ay meron, di ba, remember na dapat ang plano was to palalimin yung Laguna de Bay para doon pumunta yung mga floodwaters, but that project has been scrapped. Ngayon, tanong natin ano yung alternative. Sinasabi nito si Pangulong Aquino, yung DPWH ay pinag-aaralan ng analysis kasi daw nila, yung ulan na nanggagaling sa may parte ng Bulacan, talagang huhugos yan papunta sa Maynila. Ibig sabihin, mabilis yung pagbaba sa Maynila. What they're thinking is, meron silang paraan or sistema na dinedevelop or iniisip na yung pagbaba ng ulan from Bulacan, medyo hindi mabilis yung agos. Medyo ang tinatawag ni Pangulong Aquino dyan is yung retarded na pagbaba ng tubig or yung dahan-dahan
na paghugos kaya hindi naman dire-diretso agad sa Metro Manila. But in this case, I don't think galing sa Bulacan yung tubig na yan. It's just probably yung problema natin sa drainage na matagal ng problema na dapat sigurong medyo tingnan. Jessica. Ano pa nga ba ang bago? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.